Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jeric Magaan. Sa presentasyong ito, alamin natin kung paano nagsimula at umusbong ang LGBTQ+. Maraming nag-aakala na modernong konsepto lamang ito. Ngunit sa katunayan, matagal na itong bahagi ng kasaysayan ng tao. Una, sinaunang panahon, bago pa man dumating ang relihiyon at kolonisasyon, may mga lipunang kumikilala na sa iba't ibang identidad at orientasyong pangkasarian sa Pilipinas. Ang mga babaylan, mga gamot at tagapamagitan sa espiritu ay maaaring lalaki ngunit may pagkakakilanlang pambabae. Tinatawag silang asog o bayugin at sila ay iginagalang sa Greece, Rome at ilang indigenous cultures. Karaniwan at tinatanggap ang same-sex relationship. Ipinapakita nito na hindi bago ang LGBTQ+. Matagal na silang umiiral sa iba't ibang kultura. Kalawa, panahon ng kolonisasyon. Nagbago ang pananaw nang dumating ang mga kolonisador. Dala nila ang konserbatibong paniniwala tungkol sa kasarian, pati ang idea na masama o bawal ang same-sex relations. Dito nagsimula ang diskriminasyon at marami ang napilitang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Ito ang panahon kung kailan unti-unting nabubura ang dati ng pagtanggap ng mga sinaunang lipunan. Katlo, 80s and 90s. Pagtagong pag-usbong. Sa kabila ng pag-urat ng lipunan sa LGBTQ+, nagsimulang mabuo ang mga lihim na komunidad. Nagkaroon ng mga bar, samahan at espasyo kung saan ligtas silang makapagsama sa panahong ito. Ito rin pinangalanan ang iba't ibang sexual orientation. Dito unang lumabas ang salitang homosexual at heterosexual at pinag-aralan sila ng siyensya. Kapat, 1969 Stonewall at simula. Noong Hunyo 1969 naganap ang Stonewall Riots sa New York matapos salakayin ng pulis ang isang gay bar. Ang paglaban ng LGBTQ+ community sa pang-aabuso ang nagpasiklab ng modern LGBTQ+ rights movement. Mula rito nagkaroon ng unang Pride March noong 1970, isang simbolo ng paglaya at pagkakaisa. Kalima, pagbuo ng LGBTQ+ bilang terminolohiya. Lumawak ang kilusan at nagdagdag ang iba't ibang identidad: lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual at marami pang iba. Kaya ngayon ginagamit ang acronym na LGBTQ+, kung saan ang plus ay simbolo ng pagiging bukas sa lahat ng identidad na hindi nakasalita pero kinikilala. Kaanim, Pilipinas, pag-unlad ng lokal na kilusan. Sa Pilipinas, lumakas ang organisadong kilusang LGBTQ+ noong 1990s. Nabuo ang Pro-Gay Philippine at Metropolitan Community Church noong 1994. Ginanap sa Quezon City ang unang Pride March sa buong Asia, isang malaking hakbang sa kasaysayan. Hanggang ngayon, patuloy ang laban para sa SOGI, equality at anti-discrimination. Modernong panahon, malawakang pagkikilala at patuloy na pakikibaka sa kasalukuyan. Mas nakikita at naririnig na ang LGBTQ+ community sa media, education at social platforms. Marami ng bansa ang nagpapatupad ng batas para sa same-sex marriage, anti-discrimination at gender recognition. Lumalawak na rin ang representasyon sa pelikula, musika at social media influencers na mas nagpapalakas ng visibility at pag-uunawa ng lipunan. Gayunpaman, hindi pa tapos ang laban. May mga lugar pa ring hindi tumatanggap at may mga batas pa ring pumipigil sa pagkakapantay-pantay. Kaya patuloy ang edukasyon, advokasya at pakikipaglaban para sa
para sa karapatan sa kabila nito, malinaw na mas malakas, mas organisado at mas matatag na ngayon ang LGBTQ+ movement kumpara noon. Yun lamang po. Maraming salamat.